po si Jodel Villanes Merhujo na nakatira po dito sa Imus City, Cavite. 48 years old. Dati po akong OFW. Doon po ako nagsimula. Pagbalik ko, yun na po yung naging hanap buhay ko before. Pamamasada po ng UB Express. Bilang driver po ng UB Express, lumalabas po ako ng madaling araw para mas makarami ng biyahe. Kasi alam naman po natin, sa pamamasada, the more na mas marami kang biyahe, the more na mas marami kang pwedeng kitain. Nung una, syempre hindi ko pa naman kabisado talaga yung pamamasada. So may mga challenges sa daan. Minsan bumabiyahe ka, hindi kompleto yung pasahero mo. So kumbaga, dapat expected mo yung ganun kalaki yung kikitain mo. Pero nung katagalan po, mayroon na ako ng talagang pinipilahan ng mga pilahan na makaka-pick up ng mga pasahero. Doon medyo nakasanayan ko na rin po. So 2014, naglakas loob po ulit kami mag-asawa na mag-loan ng panibagong sasakyan. Bumabiyahe po ako noon sa isang travel agency na nagtutour. 2015, yung pong may-ari ng travel agency, kinausap niya ako na kung pwede magtayo daw ako ng sarili kong travel agency, na wala naman po akong idea sa pagpapatakbo ng isang travel agency. So doon po nag-umpisa na magkameron kami ng travel agency. Lakas loob namin, ginrab yung opportunity na magkameron kami ng sarili naming travel agency. 2014, nagdagdag kami ng sasakyan. 2017, another isang van. Ako po yung nagtutour. Ako na rin yung nagbubook. Pagtigil ko sa isang destinations, i-open ko yung FB page namin, sumasagot ako ng mga inquiries. Tapos 2018, nagkailangan na rin namin ulit magdagdag kasi hindi na namin kayang i-accommodate yung mga kliyente na nabubuk namin sa mga tour namin. So 2018, kinailangan na po namin maghanap ng opisina. At 2019, yung wife ko po, napilitan na siyang mag-resign sa trabaho niya. Kasi kailangan na namin na magkatulong na kaming mag-manage ng negosyo. Sobrang nakakakaba kasi kumbaga ngayon yung ipagdadrive mo na yung mga sarili nyo ng booking. Tapos yung mga first client namin, naranasan namin na i-legit check ka talaga. Dumaan po yung pandemic. Ang tourism industry po yung pinaka naapektuhan sa lahat. Kami yung pinakahuling nakabangon. Buti na lang po, awa ng Diyos, during pandemic, makapagbenta naman kami ng mga halaman. So, nung makabalik po ulit kami, after ng pandemic yun, dire-diretso na hanggang ngayon, medyo gumaganda na po yung yung tourism industry ngayon dito sa atin. Noon po nag-umpisa yon, katulong ko po ang aking asawa na during that time ay empleyado. Habang break time niya, sumasagot din siya ng mga inquiries. So, nung hindi na po namin kayang sagutin na mag-asawa yung mga inquiries, kasi medyo dumadami na yung mga kliyente namin, kumuha po kami ng secretary. Yung routine sa umaga, asikaso sa mga bata, pasok sa opisina, pag may kliyente kayo lang. Mula nang ma-book mo siya, dapat yung monitoring mo hanggang sa makabalik siya. Regardless ko anong oras. Malaki po kasi lahat po doon namin kinukuha pag-aaral ng mga bata, pagpupundar ng iba pang mga hanap buhay, pagtulong sa pamilya. Kasi yun po talaga yung naging main source of income namin. Kaming mag-asawa, nakakapag-provide kami ng pangangailangan ng aming mga anak. Hindi ko naman po pinangarap na magkamayroon ng ganito, magkamayroon ka ng mga sasakyan. Siguro, niloob to po ng Diyos na magkamayroon kami ng ganito para maitulong dun sa mga kapamilya. Yung alam mong talagang mayroong pangangailangan, maging dedicated kayo dun sa ginagawa ninyo. Unang-una kasi dapat kung ano yung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na siya. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging mangyayari bukas. Pangalawa, ipagpasalamat natin kung ano yung nangyayari, kung ano yung dumarating sa atin. At huwag tayong humingi o humiling ng masyadong malaki. Humili lang tayo yung sapat para sa atin at
alam naman natin na may Diyos na didinig dun sa ating mga kahilingan. Basta hindi natin ikapapahamak. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa at laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang.